Mainit na balita. Bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming akap sa Kongreso, sa dalawang kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding kung mabilisan nata ang proseso niyan eh. Basta discretion na lang kung kanino, sinong lugar ang pupuntahan, anong komunidad. Akala ko ba nung i-rationalize nila yung budget ng OBP, Opo. tinanggalan nila ng 1.7 billion yata ang tinanggalan. Kaya ang natira na lang 700. 733 bakit million. ngayon yung AKP ang mag-i-implement House of Representatives? Akala ko bang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Ang aking kinatatakot dyan, yung AKP na yan, nandun sa dalawang kapulungan, election season ito season. Di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala dyan. Kanino ba nang galing yan? At saka ang Pera politiko din ng po, tao yan. Hindi naman pera ng kandidato ito. Ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Walang nakasulat sa batas kasi sa Constitution na kami dapat ay umako na parang executive. Nahihiya akong makisama dun sa ganun eh. Sa Bohol. kaya pala malaki ang pondong inilaan ngayon sa DPWH at DOTR kasi mayroon mong mga malalaking tickets o big tickets project kong. Hindi. Alam ko, DOTR nabawasan din. Nabawasan din ba ang DOTR? Nabawasan din ang Kaya ang problema ata nila ngayon Pati DSWD, nabawasan din. Oo nga po. Ang tanong kasi dyan kung lagi, bakit kasi ang mga ahensya ng ating pamahalaan ang pinupunto, ang baba ng utilization rate, humingi ka ng pondo, tapos mantakin nyo matatapos na ang taon, hindi ka nakakalahati ng pondong hiningi mo. Iyo ba? Ba't nagkakaganon palagi? Well, base sa personal na experience ko is yung sistema talaga. Halimbawa, Yung sa sistema, yung sistema, yung bidding process, yung pagkilos ng mga kasama natin sa gobyerno, talaga napakabagal. Ayun, yung mga proyektong maaprobahan mo na, naaprubahan na. Nandiyan na yung pondo. Abay, pinatatagal pa. ganun. Hindi ma-release ang pondo. Oo nga po. Katakot-takot na padrino ang gagamitin mo para ma-release ang pondo. Hindi mo malaman kung bakit. Ay, mantakin nyo yung DICT. Matatapos na ang taon 30% lang ata ang kanilang obligated. Di ba? Out of, sa 100%, 30, hanggang ngayon daw po, 30% lang ang nagagastos nila, Kong. Kaya, pero bakit naman biglang nagkaroon ng napakaraming akap sa Kongreso, sa dalawang kapulungan? Kasi doon ata wala ng bidding kung mabilisan nata ang proseso niyan Pero wala ngang mekanismo. Ito yung sinasabi natin. Basta discretion na lang kung kanino, sinong lugar ang pupuntahan, anong komunidad. Bigay dito, bigay doon. Kung baga, lagay mo lang dyan yung pera, kami na bahala dyan. Sustainable ba yun? Akala ko ba nung nira-rationalize nila yung budget ng OBP, Opo. tinanggalan nila ng 1 billion mahigit. 1.7 billion yata ang tinanggalan. Sapagkat may duplication na dyan Yung ibang gawain dyan, yung economic and social services, trabaho na yan ng DOH at saka ng DSWD. Yes. Trabaho ng DepEd at saka ng CHED. Kaya ang natira na lang 700. 733 bakit million. ngayon yung AKP ang mag-i-implement House of Representatives? Hindi na. Duplication na rin ang function ng ano yan. Akala ko bang usapan natin DSWD na lahat? Bakit ang napunta, ang namimigay puro mga congressmen? Kaya itong mga huling araw na ito, nahihiya akong makisama dun sa ganun So, paano ito, Kong? Kung halimbawa, ganyan, hindi... Well, sana naman, kasi by 2025, dapat by January, ay bago mag-January, mapirmahan ng Pangulo kasi pag nagkataon, di yung budget natin noong nakaraan ang magugugol, maapektuhan ng maraming bagay, di ba? Mapipirmahan ngayon yan kasi magiging reenacted budget yun. Ang aking kinatatakot dyan, yung akap na yan, nandun sa dalawang kapulungan, election season ito So magsisimula siyang magbigay ng January, February, March, April, hanggang sa... paano ngayon ang gagawin mo? Naka-budget yan, election season.
Eh di talon-talo kapag hindi ka administrasyon pala. Di ba, Oo, yun na nga yung sinasabi natin. Kaya ba nila inilagay lahat sa akap yan? Sapagkat nasa batas yan, kailangan naming ibigay yan. So exempted kami sa election, election ban. Oh, walang electioneering dito sapagkat kailangan ipagkaloob sa tao yan. Kanino ba nang galing yan? At saka ang Pera politiko din ng po, tao yan. Hindi naman pera ng kandidato ito. Tama. kasi yung akap, yung ganyan, pwedeng magpa-picture ang politiko eh. Di ba? Pwedeng humarap, hindi siya makakasuhan. Pero sinasabi ko nga sa inyong dalawa, ngayon ko lang nakita na lantaran na ang member ng House ang mismong nagbibigay. Hindi namin gawain yun. Oh. Walang nakasulat sa batas kasi sa Constitution na kami dapat ay umako na parang executive. Hindi yung pagpapatupad na yun ng batas eh. Bakit kami yung pupunta ron at ihatid sa ating constituents, ito po yung para sa inyo? Hindi po eh. Mali po yun eh. DSWD talagang gagawa nun eh. Mga ahensya ng Executive Department, sapat na po na nagawa namin ang batas. Pagkagawa ng batas, ang magi-implement po yan, yung executive, yung sanay po ng ehekutibo, nandyan po yung DSWD, at ang napakarami po niyang mga kasangkapan para po itong programang ito ay maibigay po sa tao, hindi po kami. Pero ngayon, sila na po nagpupunta dahil election period po. Nako. Yan ang mapansin dapat ng ating mga kababayan. Alam niyo naman ang tao kung sino yung huli nag-abot ng tulong sa kanya, yun ang natatandaan ko eh. Di ba? Hindi, sabihin natin, wag pong ganon. Yun sana. Yun Kung ang sino idea. po yung nag-abot na yun po yung kalimutan na ninyo. Basta tanggapin po ninyo yung pera, sapagkat yun po ay talagang pera na para sa inyo. Dahil Hindi po sa kanila yun. Yung pag-iisip natin na kaya nasa harap natin ang isang politiko at inaabutan tayo ng pera dahil sa naalala tayo, ay nagkakamali po tayo. Hindi po totoo yun. Ang totoo po ay binibili po tayo. Yan. Ngayon, kung kayo naman po ay binebenta nyo yung prinsipyo nyo, yung prinsipyo ng anak nyo at ng mga kaapu-apuhan nyo, abay, sila ang iboboto nyo. Di ba? Yun yun. Kaya kailangan nating sabihin sa kanila, unang-una, hindi po gawain po ng mga congressmen at mga senador na sila po yung pupunta sa inyo para personal na iabot. Wala pong ganon. Walang batas na ganon. Wala po. Hindi po namin tungkulin niya. Nagpupunta po sila sa inyo dahil nagpapasikat sila dahil election po sa susunod na taon. Paano kung sabihin nila kung siyempre, Jen, Nelson, kung Dante, initiative naman namin yan bilang district representative o kaya naman sectoral representative. Kami yan nag-initiate, kaya bumaba ang DSWD sa lugar namin. Mali na nga yun. Ako, okay ako ron, Kung. Okay ako ron. Yung ano? Pero ang dapat na inaabot nila ay sariling pera nila. Yung ganon. galing sa bulsa nila. Hindi yung galing sa taong bayan. Niloloko nyo ang ating mga kababayan pag ganon eh. Dahil yung mga yan, yung mga nasa DSWD na budget na yan, yan yung talagang dapat itulong sa taong bayan. Sasabihin nga nila, Kuya Benny, pagpunta, ito po, sarili ko pong pera ito, ha? Nako. Paano mo ngayon masasabi na binibigay mo sarili mong pera? Maniwala naman ako sa'yo. Kaya nga sinasabi natin, huwag po niyong gagawin yon para wala po tayong samaan na loob. Ngayon, pag pinilit po niyong kayong magbigay niyan, ito po sasabihin natin sa ating mga mamamayan. Kung sino pong mag-aabot sa inyo, kunin po ninyo. Sapagkat pera po yan, magagamit po ninyo. Nandyan na po yan eh. Pero kalimutan na po ninyo kung sino yung nagabot na yan. Tama. Yan po yung gagawin nyo. Wala po kayong pagkukulang. Huwag kayong matakot sa kanila. Sapagkat yan po pera talaga. Hindi po galing sa kanila. Pera nyo yan. Ganun na sabihin natin. Pera nyo yan. Ayun. Iboto po ninyo kung sino yung gusto nyo. Pero huwag nyo iboto kung sino yung nagabot sa inyo. O kung sino yung kinasangkapan nila sa kanilang pangalan. Ayan. Huwag nyo iboboto yan. Tama. Alam ni Kung talaga yung kalikaw ng bitukan ng mga loko-lokong mga politiko talaga eh. Na gagawin ng lahat, maloko lang ang ating taong bayan. Kung balikan natin yung punto ng survey, ano? Kaya ayoko may survey kasi nga baka may impluensya o ma-confuse ang ating mga kabayan. Alam ba, magpakita tayo ng ibang survey dyan. Opo. Sige, pasinagnan yung ibang nag-survey na alam kong baka sila rin ay may katwiran gumawa nito. Pero tingnan natin kung ano yung mga kinahinatnan. Opo. Yan, senatorial survey for 2025 midterm elections. O, dyan, makikita mo, number 5 ako dyan. Senate of the Philippines ito, Kong. Pero,
Ganyan lang makita ko yan. Sa akin, wala naman akong kinalaman dyan, di ba? Opo. Pero number 5 ako dyan. Meron pang isa. Dalawa pa yan eh. Okay. Nasaan yung iba? Direk, pakita mo yung dalawa pa. 2025 midterm elections. Ano yan? Alphabetical. Ang bilis naman nun. Bumilis naman bumilis. Kayo na. Opo. Ayan, number 1 naman ako dyan. Ayan. Yan, makikita mo dyan. Pwede bang palakihin kasi dyan makikita Ipaki-zoom mo. mo ng konti. Hanapin nyo yung letter M. Kung anong Ayan, number ako dyan. Marcoleta, Anong number number? 5. Gong, tama ba? Number 5. Sa makatweet, dalawang survey, dalawang number 5, meron isang number 1. Pero ito, sa akin, Ito naman. baka sabihin nyo, ikinasisi ako. Para sa akin kasi dapat walang ganito, para hindi nakukumpuse ang tao. Tingnan mo yung ginawa ng Manila Broadcasting, wala nga ako eh. Kahit number 20 yata, wala ako eh. Pero dito, nandyan ako. So ano yung magiging net effect? Para nakukumpuse ang tao. Kaya sana, kung po pwede, wala na lang survey. Yun ang sinasabi ko, Kuya Benny. Kasi dito iba-iba, kanya-kanyang ano ko eh. Pero kung baka survey, may basis sila sapagkat baka naman yung... Pwedeng doon lang sa opisina nila sila nag-survey. Or pwede roon sa barangay nila. Kasi di ba meron ibang survey, classroom survey eh. Meron pa akong nakita doon sa yung ArcLight na kung saan ay mahigit na parang 15 o 9,000 yata yung respondents. Number 1 din ako doon. Hindi ko sinasabi ito para masiyahan ako eh. Ang gusto ko lang sana, wala na munang survey. Maging para sa parehas. 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 Hindi ako nagagalit dahil wala ako sa 25. Ang ayaw ko lang, nai-influensyo ng tao eh. Parang kasi mali yung pagkakagawa, unethical, self-serving, nadadaya ang tao. Doon lang ako nagagalit. Pero hindi ako nagagalit dahil wala ako doon. Dito dapat masaya ako, dapat meron eh. Pero baka mamaya makahalo sa confusion. Ayaw ko din naman yung ganon. Tama. Kaya hanggat maaari sana, wala nang survey kung pag-uusapan. Political survey, opo. Lalo kung malapit na talaga eleksyon, talaga masulatan ng ano. Survey na lang sa mga produkto, di ba? Maglaban-laban, ano yung pinakamasarap. Kaya na pinag-uusapan natin. Pero yung ganyan ba, Kong, hindi ba pwedeng, alam mo, inisyatiba na lamang ng COMELEC na gawin nila yon? Hindi rin kasi... Hindi kaya mo ba? Hindi ba kasi pwede? lilitaw din na parang ano sila, alibaba, kung sila yung nag-survey nun. Kasi parang akala mo, may pinatigan naman. Hindi, halimbawa, sila magbabawal. Halimbawa, pagbabawal. Ipagbabawal yan. Akala ko sila yung magsasurvey. Di ba, COMELEC ang magbubukas. Basta kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman kung ano yung preference nila tungkol sa kung sino yung gustong iboto, dapat hindi kasama doon ang survey. Para parehas, walang pinagmulan na meron siya kagad na pondo eh na. Tsaka isipin na ho natin yung survey, no? Isipin na lang natin, yung nagbigay sa'yo ng pera, ang nagpa-survey, at yung sinosurvey, yung pabor sa kanya, yung interest niya. Ay, siyempre, Di ba? So, unethical na yun, unang-una eh. Tapos conflict of interest eh. Di ba? Ngayon, kung yun ay gagamitin mo for self-consumption, sarili mo lang. pero gagamitin mo sa taong bayan. Para alam mo yung strategy na gagawin mo, di ba? Pwede siguro yun. Ano? Pero Diba? para i-publicize mo, baka hindi ka Isama mo pa yan. Halimbawa, tama, mali yung basis ng survey na yon. Yung mga donors ang tinitingnan kung sino yung nandun. Ay, totoo po yun. Sa mga tweet, alam din ng mga survey firms na ang mga donors nakatingin sa kanila. Sa mga tweet, makakagawa sila ng paraan, maaari silang mag-usap-usap, gusto mo ba kang ganito, ganyan-ganyan. Ito yung pagmumulan na ng iba't ibang bagay na pagkakakitaan eh. Nakukommercialize sapagkat talagang merong pagkakakitaan dito. Habang matagal-tagal pa eleksyon kong, mga ilang buwan pa po ito, pwede bang, ang COMELEC na nga, ang mag-utos, totally, bawal na ang political survey. Pwede ba kasi yun? palagi sasabihin ng COMELEC, wala po kaming ano dyan. Kasi yan po kasama po yan ng press freedom. Hindi ako naniniwalang press freedom yun eh. Kasi namamanipulate ito eh. Yes. Ang akin lang sana, kung po pwede yan kung meron talagang safeguard. Wala eh. Walang safeguard. Kamukha na pinakita ko sa... Paano kang magsasurvey, ikaw mismo ang nagpo-promote. Nako. Pumayag ka sana na kung ikaw ang nag-promote, kumuha ka sana independent surveyor, hindi ikaw. Parang
Para sarili mo ang inano mo. Alam mo, pinapapogi mo yung sarili pagkatapos tinanong mo yung sarili mo, gwapo ka ba? Ang labo naman ng gano'n. Well, andyan na yan, Kong. Ano? Siguro, ang ating kababayan nila, maging maingat sila kung wag sila ma-influensya Pero ng survey. kailangan din natin silang tulungan. Yun ang Kailangan Mga natin silang kababayan proteksyonan. Nakita mo yung mga senior citizen, meron kaming itinakdang panukalang batas kasi sila yung, kung matanda na sila, ang daming mga scam na sa naluloko yung mga matatanda. Totoo po yung IDs lang, sa PWD IDs ko, Dito lang, maaari ka nilang ma-impluensyahan. Na ang buong akala mo, ito talaga yung gusto ng tao. Pero hindi talaga naging batayan eh. Maaring ginawa lang, table survey. Oh, yun, oo. Maaring mangyari yun. Tapos ipapublicize, iha-hype sa media. Maniniwala lang ako, kailangan silang mag-disclose. Pangkaraniwan, yung mga talagang gumagawa nito, meron silang disclosure. Ipakita nyo, sino ba yung nagsipagbayad sa inyo? At alam ko namang meron. Check yun po. Tingnan natin kung... At saka hindi nila pinakita kung ano yung ginamit nilang kung random, kung halimbawa... Yung modality ng survey po nila. No? Kung stratified random sampling, hindi sila magbibigay nun. Magtataka ka, by region pa yung ginawa nila eh.